Ano po yun? Tubig na may kulay. Ano ba yan? Tubig... Iced tea. Iced tea. Iced tea yan. Kasi nung pag-inom nila, na sarap na sila eh. Ang sarap. Pero ang makanang sinayaw po nila kanina ay ang binasuan at kumakaret. Tama ba yung pronunciation ko? Yes. Kumakaret. Yun pong binasuan ng isang traditional dance na mula sa Luzon na isang sayaw kung saan hawak ng mga mananayaw ang baso na karaniwang sinasayaw sa mga selebrasyong tulad ng kasal. Samantalang ang kumakaret naman ay traditional dance din na nagmula sa Bayambang, Pangasinan. Very challenging po ang sayaw na ito dahil kailangan balansehin ng mananayaw ang baso na nakapatong sa kanilang ulo at magkabilang kamay. Meron pa nga kanina na nasa paan nila. At para mas ibahagi nila yung sayaw na ganito, yan, kumustahin natin ang Erewhon Dance Group. Kumusta naman? Bati muna kayo sa ating mga kada. Yes. So, hello everyone, we're from Erewhon Dance Company and I'm Zymer. And I am Luis Miguel Bisico po. I'm Irish Bigata. I'm Jessie Unbeatable Dan. And I'm Abigail Zaratan po. Mahirap bang matutunan to? Anong edad kayo nung naturuan kayo ng ganito? Ng kumakaret tsaka binasuan? Since high school po, kasi we are from SPA Dance sa Bagong Silangan and Batasan Hills High School po. So high school pa lang, nung una yung natutunan to, nahirapan din ba kayo? Marami ba kayo nabasag na baso? Yes po. Ako po, first time ko po sumaya ito ng may baso. And sobrang hirap po niya sayawin talaga since dati pa po. And madami din po ako nabasag na baso. Bilang mo pa ba yung mga nabasag mong baso? Mga ano po, 5. Ay, bilang! Bilang pa niya. Pero hindi ba kayo nagpa-practice yung plastic cups muna, ganyan? Baso talaga? Yes po. Para alam nyo na yung weight, ganun ba yun? Gusto ko yung habang ini-interview kita, nandiyan pa rin yung baso sa ulo mo. Para ako yung kinakabahan pag gumaganito na siya. Pero yung iba, uy, ayoko baka makabasag ako. Baka magbayad ako! Uy, ang hirap. Pero kasi yung iba, parang ginagawa nila yung iba, may pandikit. Pero ito, pahawak lang para makita naman, wala. Wala. Grabe, so balancing talaga. Yung mga Gen Z ngayon, syempre, hindi na sila ganun ka-familiar sa ganitong sayaw. Pero kayo, ito yung pinili nyo. Bakit? We wanted to improve our skills po through dancing and through arts. So we joined Erewhon Dance Company because of our passion po and because of our dreams to become a choreographer and to become a choreographer that we can share other culture po through dancing. Thank you for that wonderful answer. Para lang mas magaan. Pero ito pa, yung kanina sa paa na kayo guys, yung gumagawa, gaano ba katagal bago nyo natutunan yung pagbalanse ng baso sa paa? Nung first na sinayaw ko po itong kumakaret is mahirap po siyang i-balance sa paa kasi meron po tayong iba't ibang klaseng paa. Oo. And hindi po siya ganun kadaling i-balance. So kailangan po talagang practice and practice po hanggang sa masanay po kayo. Mga ano ba, umabot kayo ng 1 buwan, 2 buwan bago nyo na perfect yung ganyan, yung ipagbalanse sa paa? Actually po, kaming dalawa po, kahapon lang po talaga namin to na yes po. Kahapon? Yes po. Wala bang laman? Gusto ko yung may laman. Gusto ko lang yung inong part. Pero mahirap siya talaga mag-i-balance sa ulo, no? Ano pa yung gusto nyong matutunan aside dito sa binasuan tsaka kumakaret? Meron pa bang ibang folk dance na gusto nyong matutunan? Yes po, meron din pong iba't ibang klaseng folk dance. Like, yung pinaka-alam po ng lahat is yung tinikling po. Oo. Yes, and meron din pong mga sayaw sa bangko. And ayun po yung mga dance skills na gusto po namin masayaw soon. Soon, na ipapakita nyo rin dito sa Kada Umaga. Pero dito, saan kayo pinaka na-challenge nung nag-ensayo na kayo? Sa balancing po talaga. Matagal kayo? Months din? Siguro po ang pinaka-maximum na practice lang po namin is 1 week po. 1 week lang po talaga. Pero nag-aaral kayo. So, paano nyo na babalanse yung time nyo?
as a student po, medyo mahirap rin po kasi dahil po passion po namin magsayaw and also po mahirap rin po, lalo na po pag sabay-sabay po yung activities. O sige, singkarami tayo ng basong nabasag. Kung siya 5, ikaw ilan? Di ko po mabili. Hindi na pa kaya yung mga daliri natin sa kamay. Marami-rami na Since rin. grade 7 pa po kasi. Sinasayaw mo na talaga. So marami-rami na rin nabasag mo. Opo. Pero hindi ba delikado yun? Halimbawa, nagsasayaw kayo, tapos nabasag niyo yung baso, syempre yung mga, bubog. Di ba paano yun? Nakatapak pa naman kayo nag-e-ensayo. Siyempre po, as a dancer na rin po, kailangan pong tiisin, lalo na po pag magpo-perform na po. Pero, ano na rin po, mahirap rin po kasi masakit po sa paa. Kung siya hindi na mabilang ikaw, Usually po kasi yung mga sayaw ko is sayaw sa bangko po, tiniklik. Talagang first time lang po talaga tong sa di basa po. halata. Di halata. Ikaw, ilan na basang nabasag? Sa naaalala ko po, isa pa lang. Ikaw pinakamarami nabasag na baso. Pero meron naman nangyari sa inyo na habang nagpo-perform kayo, syempre focus yun. Nakita ko yung mga itsura nyo kanina, focus. Di nyo inaasahan, nalaglag yung baso sa ulo nyo, nabasag. May gano'n na ba kayong performance na nagawa? Wala pa naman po kaming nabasag na baso. During performance? Yes po. Pero if ever man po na may mahulugan or may mabasag, mag-a-act po kami ng professional dancer po since yun The po. show must go on. Ganon ang tinuro, di ba? So, ang gusto nyo matutunan pa ay tinikling at yung kanyang sinasayaw, ano yun? Sayaw sa bangko. Anong mas mahirap? Ngayon na natutunan mo yung binaswan at kumakaret, tas marunong ka rin ng sayaw sa bangko. Ano yung mas mahirap na sayaw na matutunan? Yung balancing po talaga. Ay, mahirap na mahirap din. Gusto ko matry yung sa paa. Pwede ko bang itry? Yes. Kala nyo Thank you, Flaunt-It, for my pedicure. Wow. Buti na lang. Tapos iikot. Yes. Tan, tananan, tan, tan, tananan, tan. Oy! Pero feeling ko Diana. Nagtawag Diana. Bia. Sa ulo? Amiga, try it! Hala, baka makabasag ako. Tama ba to? Mahirap mag-balance. Diba? Kaya naman, nagti-TikTok din kayo since Gen Z kayo. Ito ba yung pinapakita nyo sa inyong TikTok account? Yes, Thank you, amiga. Yes po, meron po kaming mga social media accounts po. So, kung sa mga nanonood po dyan, pwede nyo kaming i-follow at our FB page, Everyone Dance Company po. And we have also po IG, Instagram, and also the TikTok account po. Last na lang, para mas may matutunan yung ating mga kada na Gen Z na nanonood. Ano yung pinaka natutunan nyo dito sa sayaw na ito na iilan na lang din yung gumagawa? Sinong gustong sumagot doon? Yung gusto nyo lang i-share na lesson na natutunan nyo dito sa pagsasayaw ng iba't ibang folk dance? Siguro po yung maiwan pong lesson or payo sa mga Gen Z po na ngayon is puro TikTok na lang and hindi na po alam yung mga ganitong sayaw. Try po na alalahanin yung mga traditional dances, and especially po today madami ng mga dance na pwede matutunan, pero try pa rin po na mga Filipino dances, and lumabas po sila sa comfort zone nila and explore. Yes po. Thank you.
i-preserve natin yung ating kultura kasi nandito pa rin yung ating culture and tradition dito sa folk dance na sinasayaw natin. Ang tanong ko lang kasi yung iba pinagmimix nila like sa fashion, meron ng mga yung indigenous fabric, di ba? Tapos minimix sa modern, nagiging modern. Kayo ba yung binasuan, namimix nyo rin siya sa modern dance? May mga TikTok dance ba kayo na nakabalance yung baso sa ulo nyo, ganyan? Na-try nyo na ba yun? Yes po. na-try Sige ko. nga! Di kami naniniwala hanggat di namin nakikita. Akin na, hawakan ko for it. Anong TikTok dance ba yan? Anong TikTok song? Kahit ano, sige. Titingnan namin kung kaya. Simula sayaw hanggang interview, hindi natanggal yung baso sa ulo niya. Saan pa ba kayo nagpo-perform? Aside sa school ninyo? Since our group po is community-based, yung mga members po namin is from different districts po here in Quezon City. May mga taga-Bagong Silangan po, may mga taga-Batasan. Minsan po, we also perform outside the Quezon City po. So our recent performance po was at Marriott Hotel. Then we showcase po different dances. Doon naman po, pinakita namin yung sayaw sa bangko, tinikling, manlalatik, tsaka binasuan din po. Madami-dami na rin. Meron ba kayong upcoming show or event na pwedeng abangan ng mga kada natin? Yes po. We will have an event po on coming November 25 po. Then magkakaroon din po kami ng rerun of our concert po called Hampak. Yun. At pwede niyo po sila makontakt sa kanilang Facebook page, Erwan Dance Company. Yun. Maraming salamat, Erwan. Sana ipasa niyo yan sa next generation para napapasa din yung ating kultura na preserve. Thank you very much. Maraming salamat. Patuloy niyong ipakilala at pagyamanin ng folk dance o traditional dance sa tanging tayong Pinoy lamang ang meron. Kaya naman mga kada, TikTok lang. Tutok lang pala. Kala ko TikTok lang. TikTok, doon kayo maraming matututunan. Di ba? Kaya mga kada nako, dito lang kayo dahil madami kaming baon para sa inyo. Sabay-sabay tayong umindak at sumayaw sa mga tugtugin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Kada Umaga.